Ang kwentong ito ay sumusunod sa ating pangunahing tauhan na si Yang Jun, na ilang sandali lang ang nakalipas ay pakiramdam niya ay normal naman siya, pero bigla na lang nagdilim ang lahat. Napamura siya ng mahina habang iniisip kung ano bang nangyayari. Kanina lang ay maayos naman ang pakiramdam niya, kaya bakit biglang naging ganap na itim ang kanyang paningin? Naisip pa niya na sayang lang pala ang ibinayad niya sa kuryente ngayong buwan, ngunit natigilan siya. May kakaiba, hindi yun pakiramdam na nawalan ng kuryente, sa halip, para bang may nakatakip sa kanyang mga mata. Nang alisin niya ang nakaharang sa kanyang mukha, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang napagtanto niyang may matinding mali, tumingin siya sa kanyang mga kamay, at hindi na yun mukhang normal. Pagkatapos ay hinawakan niya ang bagay sa ibabaw ng kanyang ulo, may pulang batik-batik na takip doon, nang makita niya yun, nanigas ang kanyang mukha at natahimik siya. Napagtanto niyang hindi na siya tao, naging kabute siya. Sumabog siya sa galit at napasigaw sa hindi makapaniwala habang tinatanong kung anong klaseng kaguluhan ito. Habang nakatingin siya sa kanyang maliit na katawan na parang kabute at sa munting tubig sa ilalim niya, pakiramdam niya ay umiikot ang isip niya. Sinubukan niyang kumalma at balikan sa isip ang nangyari kanina. Isang malabong alaala ang lumitaw sa kanyang isipan. Isang babae ang nakahiga sa kama, balot ng pawis ang katawan habang mahihinang ungol ang lumalabas sa bibig nito. Mainit at matindi ang tagpo, kasabay noon, naalala niya ang sarili niya na namumula, hingal na hingal, tumutulo ang pawis habang nasa ibabaw ng babae at lubusang nadadala sa sandali, pagkatapos ay parang tinamaan siya ng kidlat nang mapagtanto niya ang lahat. Nasobrahan siya at namatay sa proseso, para lamang muling mabuhay bilang isang halimaw na kabute. Bumuhos ang hindi niya paniniwala, iniisip niyang imposibleng totoo ito. Paano siya makakapagpapansin sa mga babae kung ganito na ang itsura niya? Iwinasiwas niya ang maliliit niyang braso at sumigaw na gusto niyang maibalik ang dati niyang buhay at ang kanyang gwapong mukha. Nang sukdulan na ang kanyang pagkadismaya, biglang may tinig na tumawag sa kanya, "Brother Xingbao," nanigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang nilinggan ang pinanggalingan ng boses, hindi kalayuan, malapit sa pader, may isang aninong nakatayo sa malayo, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat habang nakatitig sa figurang iyon. Isang magandang babae ang lumitaw sa kanyang paningin, napapalibutan ng malambot at parang panaginip na atmosfera na puno ng lumulutang na puso, saglit na nablangko ang isip niya habang nakatitig dito, pagkatapos ay biglang sumiklab ang kanyang pananabik. Napagtanto niyang kahit sa kakaibang lugar na ito, mayroon pa ring magagandang babae, ngunit nang kusutin niya ang kanyang mga mata upang makita ng malinaw, biglang nagbago ang kanyang mood, hindi pala ito taong babae kundi isa ring nilalang na kabute tulad niya, babaeng kabute ito, at habang nakatingin sa kanya ay nagtataka kung bakit napakarami niyang kakaibang sinasabi ngayon. Pagkarinig noon, agad na wala ang kanyang excitement, naging blanko ulit ang kanyang mukha. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, napagtanto niyang simpleng libog lang pala ang naramdaman niya. Nalilitong tumingin si Yang Jun sa isa pang nilalang na kabute at tinanong kung ano ang ibig sabihin noon, at kung ano ba ang karaniwang sinasabi nila. Kalmadong sumagot ang isa na iisa lang daw talaga ang karaniwang sinasabi ng mga mushroom men, itinaas nito ang tatlong daliri at sinabi, "Mga mananakop, patayin sila," at sumigaw sa takot. Pagkarinig nito, natigilan si Yang Jun, hirap siyang intindihin ang nangyayari, ngunit biglang may malakas na sigaw na umalingaungaw bilang babala tungkol sa mga mananakop, yumanig ang lupa at isang napakalaking paa ang malakas na bumagsak malapit sa kanila. Isang nakakatakot na nilalang ang lumabas mula sa dilim, isa itong orc na may kumikislap na pulang mata at mabigat na paghinga habang nakatitig ng may layuning pumatay. Dalawang orc ang nagmarcha papasok sa dungeon. Ang isa ay level 1 orc archer, habang ang isa naman ay level 1 orc warrior na may dalang malaking espada. Tinawag ng archer orc ang kanyang kasama na si Kabo at tinanong kung magiging ayos lang ba silang dalawa kahit walang healer. Kalmadong sinagot siya ng warrior orc na huwag mag-alala. Ipinaliwanag nito na ang mga halimaw sa dungeon na ito ay nasa pinakamababang level lamang. Ayon sa kanya, bobo raw ang dungeon monsters at nakaprograma lang ang kanilang galaw at pag-atake. Sa mismong sandaling iyon, may maliit na nilalang na sumugod pasulong.
Isa itong level 1 little mushroom na tumalon sa ere habang kumikislap ang pulang mga mata at sumisigaw na papatayin sila. Ngunit bago pa man ito makaatake, hinampas ito ng warrior orc gamit ang napakalaking palakol. Napasigaw ang maliit na kabute habang sumabog ang kulay ubeng dugo sa hangin. Mayabang na tumingin ang warrior orc sa kanyang kasama at tinanong kung nakita ba nito yun. Ipinapaalala ang sinabi niya kanina. Sumagot naman ang archer orc na mukhang mapapabilis na naman nila ang pag-clear sa dungeon ngayong araw. Sa sumunod na sandali, mula sa mga anino, maraming kabute ang lumabas na may nagliliwanag na pulang mata at layuning pumatay. Sabay-sabay silang sumigaw na papatayin nila ang lahat. Agad na iwinasiwas ng warrior orc ang kanyang palakol sa iba't ibang direksyon. Napira-piraso ang mga katawan ng kabute. Lumilipad ang kanilang takip at mga braso habang sumasabog ang kulay ubeng dugo sa buong paligid. Sumilip sina Yang Jun at ang babaeng kabute mula sa kahoy na harang habang pinapanood ang kaguluhan sa ibaba. Nanginginig si Yang Jun sa gulat at hindi may proseso ang kanyang nakikita. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya kung bakit laging diretso sa panganib ang mga mushroom men. Tinanong niya kung hindi ba nila alam tumakbo kapag hindi nila kayang manalo. Bahagyang lumingon ng babaeng kabute at sumagot na NPC lamang silang mga mushroom men at lahat ng ginagawa nila ay nakaprograma. Hindi sila malaya tulad ng mga player. Napakurap si Yang Jun sa pagkalito. Tinanong niya kung player ba ang dalawang orc. Inamin niyang akala niya ay tao lang kadalasan ang mga player. Sumagot ang babaeng kabute na isa lamang siyang NPC na may kaunting dagdag na dialogue. Kaya yun lang ang alam niya. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, biglang may malakas na atakeng tumama sa kahoy na harang sa harap nila at nagkapira-piraso yun. Lumipad ang mga tipak ng kahoy sa kanilang mukha. Sa malayo, sa gitna ng alikabok at mga bitak sa lupa, nakita ni Yang Jun ang anyo ng archer orc. Nakatayo ang archer orc sa wasak na dungeon habang kumikislap ang pulang mata nito at hinihila ang pana, nanginginig ang palaso sa higpit ng pagkakahila. Direktang nakatutok sa mga mushroom men na nagtatago sa likod ng sirang harang. Nang makita ni Yang Jun ang basag na kisame at paparating na atake, agad siyang tumakbo habang sumisigaw na baliw ang lahat ng ito. Habang tumatakbo, sinigawan niya ang babaeng kabute na tumakbo rin, ngunit imbes na tumakbo, nanatili lamang itong nakatayo. Nakita yun ni Yang Jun at natigilan sa pagkalito. Tumakbo siya palapit sa babaeng kabute at pasiga na tinanong kung ano pa ang hinihintay nito. Sinabi niyang tumakbo na agad. Ngunit nanatiling kalmado ang kumikislap nitong dilaw na mata. Sa mahinaong boses, ipinaliwanag nitong hindi bahagi ng programming ng mushroom men ang pagtakas. Pagkarinig noon, iniabot ni Yang Jun ang kanyang kamay at sumigaw para hawakan ito ng babaeng kabute. Nang hawakan nito ang kanyang kamay, biglang nagkaroon ng kakaibang pagbaluktot sa paligid. Kumislap ang katawan ng babaeng kabute ng pulang parang glitch na linya, na para bang mismong mundo ay nasa Syra sa paligid nila. Napuno ang hangin ng mga pulang warning panel habang paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mensahe ng system, data anomaly detected. Patuloy na dumami ang mga warning habang kumikislap sa magulong paraan. Hinigpitan ni Yang Jun ang hawak niya sa babaeng kabute habang kumakalat ang mga glitch sa paligid nila. Kumislap din ang kanyang katawan na parang putol-putol na liwanag. Ngunit malakas siyang sumigaw na wala siyang pakialam sa programming o anumang anomaly. Sa gitna ng pagbaluktot, gulat na tumingin sa kanya ang babaeng kabute at tinawag siyang Brother Xingbao. Hinayla siya ni Yang Jun at nabasag nila ang restriction ng system. Idineklara niyang mas mahalaga ang mabuhay. Sa malakas na paghila, isinama niya ang babaeng kabute sa pagtakas. Sa malayo, hindi makapaniwalang nakatitig ang archer orc. Tinanong nito kung kailan pa natutong tumakbo ang mga mushroom men at kung posible bang mangyari iyon. Napakunot noo ang warrior orc at bamulong na siguradong bagyon. Sinabi nitong magsusumite siya ng report sa admin pagkalabas nila. Ngunit umungol ang archer orc at sinabing bagman o hindi. Hindi nila maaaring hayaang makatakas ang dalawang mushroom. Narinig iyon ng warrior orc at sinabing maglalog out muna siya para isumite ang report at binalaan ang archer orc na huwag mamatay. Naiinis namang sumagot ang archer orc at tinanong kung seryoso ba siya. Sinabi nitong imposibleng mamatay siya sa ganitong lugar. Samantala, habang tumatakbo, tumingin si Yang Jun sa paligid ng kuweba at tinanong kung may magagamit bang armas doon.
Agad namang sumagot ang babaeng kabute na wala, nakaprograma raw ang Mushroom Men sa lugar na iyon na manatiling walang armas. Habang nagsasalita ito, may biglang nakatawag pansin kay Yang Jun, nagulat siya nang makita ang isang malaking treasure chest. Excited niyang sinabi na kung may treasure chest doon, baka sakaling may makuha silang armas kung suswertehin sila. Ngunit mabilis siyang pinaalalahanan ng babaeng kabute na para lamang sa mga player ang mga chest na yun, hindi pinapayagang buksan yun ng mga Mushroom Men. Magsasalita pa sana ito, ngunit bago pa matapos, marahas na muling nagbaluktot ang hangin, nang hahawakan na ni Yang Jun ang chest, muling lumitaw ang napakaraming pulang warning window habang paulit-ulit na kumikislap ang mensaheng, warning, data anomaly. Napuno ng parang glitch na enerhiya ang katawan ni Yang Jun, ngunit itinulak pa rin niya ito, at sa sumunod na sandali, bumukas ang treasure chest nang may malakas na pagsabog habang nagkalat ang mga spark at enerhiya sa paligid. Gulat na gulat ang babaeng kabute sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwalang nagawa iyon ni Brother Xingbao, hindi kailanman magagawa ng dating Xingbao ang ganitong bagay, nagtaka siya kung bakit bigla itong nagbago ng sobra. Samantala, yumuko si Yang Jun sa bukas na chest at excited na sumigaw na napakaraming magagandang gamit sa loob. Agad siyang nagsimulang maghalungkat ng walang pag-aalinlangan, ngunit may biglang napansin ang babaeng kabute. Kasabay ng malalakas na hangin, isang palaso ang humarurot ng napakabilis patungo kay Yang Jun. Nang makita yon, agad tumakbo ang babaeng kabute papunta sa kanyang puso, nalilito siya. Inaamin niyang hindi niya rin alam kung bakit ginawa niya yon, hindi kailanman nakaprograma ang Mushroom Men para iligtas ang kanilang mga kasama, ngunit anuman ang dahilan, may isang matinding damdamin sa loob niya. Hindi niya hahayaang masaktan si Brother Xingbao, dahil sa desisyong yun, kumilos siya ng walang takot at hinarang ang palaso. Nanlaki ang mata ni Yang Jun habang sumabog ang kulay ubing dugo sa hangin, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha sa ipinakitang determinasyon ng babaeng kabute. Sa nakakatakot na bilis, tumagos ang palaso sa katawan ng babaeng kabute. Sa sumunod na segundo, umalingaw-ngaw sa kuweba ang boses ng Archer Orc at sinabing paparating na ang ikalawang palaso, isa pang palaso ang humarurot na parang itim na kidlat, umiikot sa lakas habang direktang papunta kay Yang Jun. Ngunit sa huling sandali, kumilos si Yang Jun na may hawak ng kutsilyong nakuha niya mula sa chest, sa isang mabilis na galaw, na itaboy niya ang palaso. Sumabog ang mga spark sa pagtama nito at nagkalat ang kulay kahel na liwanag sa lahat ng direksyon. Mula sa mataas na bahagi ng dungeon, hindi makapaniwalang nakatitig ang Archer Orc, humigpit ang hawak nito sa pana habang puno ng pagkagulat ang mukha niya. Hindi siya makapaniwalang may pinakamahinang uri ng mushroom monster na kayang itaboy ang kanyang palaso. Napatingin siya sa nakabukas na treasure chest sa malapit. Hindi siya makapaniwalang nabuksan yun ng isang nilalang na para lang sana sa mga player. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang nakatitig sa maliit na kabute at bulong na nagsabing napakalaki pala talaga ng bug na ito. Samantala, sa labas ng dungeon, iniulat ng warrior orc ang mga bug na natuklasan nila sa pagkakataong ito. Isang misteryosong nilalang na nakatayo malapit sa kanya ang kalmadong sumagot na naiintindihan niya. Napakunot noo ang warrior orc at nagtanong kung gaano na ba katagal tumatakbo ang mga dungeon na ito, at bakit hanggang ngayon ay mayroon pa ring mga bug. Mula sa kadiliman, nagsalita ang nakatalokbong na nilalang na may kumikislap na mga mata. Ipinaliwanag nitong dahil matagal nang tumatakbo ang mga dungeon, hindi na maiiwasan ang mga pagkakamali sa maintenance, kaya hindi na nakakagulat kung may iba't ibang maliliit na bug na lumilitaw. Nagpatuloy ito sa pagsasalita at ibinunyag na matapos talunin ang alyansa ng mga tao, natakot ang Great Lich na baka gumawa ng kaguluhan ang mga bayani dahil wala na silang magawa, kaya ginawa niya ang dungeon system bilang libangan para sa mga bayani. Mula noon, pumapasok ang mga bayani sa dungeon bilang mga player upang pumatay ng monsters, mag-ipon ng resources, at mag-level up para mawala ang kanilang pagkabagot. Kapag may natuklasang bug ang mga player, ipinapasa nila ito sa mga necromancer na nagsisilbing administrators at hinihintay na lamang na ayusin ito. Ngunit sa loob ng dungeon, sinabi ng Archer Orc na hindi na kailangang maghintay. Sa pagkakataong ito, siya mismo ang aayos sa bug. Pagkasabi noon, hinayla niya ang kanyang pana at agad na pinakawalan ng isang palaso.
Muling humarurot ang pana sa hangin patungo kay Yang Jun. Sa huling sandali, mabilis na iniwas ni Yang Jun ang kanyang katawan at nakailag sa palaso. Pagkatapos, buong lakas niyang inihampas ang kanyang talam at hinati sa dalawa ang palaso. Nagulat siyang tumingin sa kanyang sariling katawan at inaming napakabilis at liksi ng kanyang galaw. Napagtanto niyang maganda pala talaga ang stats ng katawan niyang Mushroom Man. Sa sumunod na segundo, muli pang nagpakawala ng mga palaso ang Archer Orc mula sa itaas. Ngunit isa-isa yung naiwasan at naiharang ni Yang Jun gamit ang kanyang talam. Gayunpaman, kahit mabilis siya, may napansin siyang problema. Hindi madaling makalapit habang tuloy-tuloy ang pag-atake ng mga palaso, lalo na sa maikli niyang mga paa. Napatingin siya sa nakabukas na treasure chest sa tabi niya at saglit na nag-isip. Naisip niya kung may magagamit ba siyang pangharang sa mga palaso. Kumilos agad si Yang Jun at mabilis na tinanggal ang takip ng treasure chest. Nang may isa pang palasong dumating, itinaas niya ang takip at ginamit itong kalasag upang harangin ang atake. Sunod-sunod pang palaso ang dumating, ngunit naharang niya ang lahat gamit ang improbisadong kalasag. Sa itaas, natigilan ang Archer Orc sa hindi makapaniwala, hindi niya maintindihan ang kanyang nakikita. Isang simpleng mushroom man lang ngunit ginagamit ang takip ng chest bilang kalasag. Habang muli niyang hinihila ang pana, bakas ang pagkalito sa kanyang mukha, ang mga kilos at pag-uugaling iyon ay masyadong kalkulado. Eksaktong katulad iyon ng isang tao, sa pag-iisip na iyon, lalo pa siyang nagpakawala ng maraming palaso, umulan ng mga pana mula sa itaas. Ngunit hinarang lahat iyon ni Yang Jun habang patuloy na lumalapit sa Archer Orc. Walang makalusot sa depensa ni Yang Jun, nang tuluyan niyang mapalapit ang distansya, agad siyang tumalon upang umatake. Nang makita yon, nanlaki ang mata ng Archer Orc sa gulat, nakatingin siya sa sumasalakay na kabute habang sumisigaw sa hindi makapaniwala na isa itong player. Sa sumunod na sandali, kumilos si Yang Jun na parang kidlat at agad na tinawid ang natitirang distansya. Bago pa makapag-react ang Archer Orc, tumama na ang isang matalim na atake. Tumalsik ang dugo sa lupa habang malinis na hiniwan ng talam ang Archer Orc. Malakas na bumagsak ang katawan ng Archer Orc sa basag na lupa habang nakatayo si Yang Jun sa malapit. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang asul at malinaw na interface. Binabati siya nito dahil nakamit niya ang First Blood. Na-unlock niya ang racial talent ng Mushroom Man na tinatawag na Mycelial Network. Sa pamamagitan nito, maaari siyang kumonekta sa kanyang mga minions upang magbahagi ng impormasyon, spores, pati na rin ang kanilang skills at experience. Kapag napuno ang experience, maaari siyang mag-level up. Na-unlock din niya ang isa pang racial talent na Plant Mushroom. Sa skill na ito, maaari niyang itanim ang sarili o ang kanyang mga kasamang mushroom man sa bangkay ng mga kalaban o sa mga lugar na mayaman sa nutrients upang sumipsip ng enerhiya at mag-recover ng HP. Kapag kumpleto ang pagsipsip, maaari rin nilang makuha ang class at skills ng kalaban. Mayroon ding Shroom Form Switch na nagbibigay daan upang magpalit siya sa pagitan ng anyong Mushroom Man at isang binagong anyo. Nang makita yon, napakurap si Yang Jun sa gulat, iniisip niya kung nakakuha ba siya ng system. Matapos ang ilang sandali, naisip niyang dahil reincarnated na siya bilang Mushroom Man, hindi na rin nakapagtataka kung magkaroon siya ng system. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang maliliit na paa at inactivate ang Plant Mushroom skill. Habang ginagawa yon, idiniin niya ang kanyang kamay sa katawan ng patay na Archer Orc. Kaagad na may mahinang liwanag na kumalat mula sa ilalim ng kanyang palad, kumislap at umikot ang malalambot na kulay rosas na particle habang dumadaloy ang enerhiya papasok sa kanya. Halos agad, may kakaibang pakiramdam na bamalat sa kanyang katawan. Nang inig siya habang ang init ay kumalat mula sa kanyang gitna patungo sa bawat bahagi ng katawan, sa parang nahihibang na boses, sinabi niyang napakasarap ng pakiramdam, halos hindi niya mapigilan ang sarili. Kumislap ang pulang enerhiya sa kanyang katawan na parang kidlat, para bang may mga pusong lumulutang sa paligid niya habang lalo pang tumitindi ang kakaibang sensasyon, pakiramdam niya ay mawawala siya sa sarili, ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unting nawala ang matinding pakiramdam habang pinipilit niyang kumalma. Pagkatapos ay tumingin siya sa babaeng mushroom na namatay dahil sa pana ng Archer Orc. Inilapag niya ang katawan nito sa ibabaw ng bangkay ng Archer Orc at sinabi na dahil iniligtas siya nito kanina,
siya naman ngayon ang magliligtas dito. Iniunat niya ang kanyang kamay at nagtipon ang pulang enerhiya habang ginagamit muli ang plant mushroom skill, marahas na umikot ang pulang enerhiya sa gitna ng katawan ng Archer Orc, kaagad namang may tatlong makinang na sinag na umangat mula sa bangkay. Nagsama-sama ang mga ito at bumuo ng umiikot na liwanag bago biglang sumabog paitaas, isang napakalaking haligi ng pulang liwanag ang sumiklab mula sa bangkay. Lumipad ang mga spark sa paligid habang lalong lumalakas ang kapangyarihan, sa loob ng haligi ng liwanag, dahan-daang nabuo ang isang figura, unang lumitaw ang mahahabang binti, kasunod ang hubog ng katawan, hanggang sa mabuo ang anyo ng isang babae mula sa nagliliwanag na enerhiya. Isang matangkad na babae ang nakatayo sa dating kinaroroonan ng bangkay, ang kanyang katawan ay nababalot ng makinang na pulang liwanag, nakatitig si Yang Jun sa resulta ng kanyang skill. Sa sobrang paghanga sa ganda nito, napasigaw siya sa pagkabigla. Biglang tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong, hindi niya kinaya ang nakikita niya. Samantala, kalmadong humakbang pasulong ang babae, mahaba ang maitim nitong buhok at nakasuot ng pula at itim na kasuotan na bahagyang kumikislap dahil sa natitirang enerhiya. Lumabas ang isang asul na system panel sa harap ni Yang Jun, nakasaad doon na level 2 ang bagong subordinate. Nakilala ito bilang Mushroom Man Archer na may ranggong Guard, Class Archer, at Agility bilang pangunahing stat, ang racial talent nito ay Mushroom Man Mycelium. Kapag nasugatan, maaari nitong palawakin ang mycelium upang sumipsip ng nutrients mula sa bangkay ng kalaban para mag-heal, habang nagpapagaling, maaari rin itong makuha ang special skills at racial talents ng kalaban. Ipinakita rin doon na nakuha nito ang racial talent na Orc Berserk, may 5 minutong cooldown ito, at kapag ginamit, tataas ng 30% ang damage sa loob ng 20 segundo. Nakasulat din na espesyalista ito sa ranged attacks at may species skill na Parasitic Spore Bullet, na nagpapahintulot na magpaputok ng spore bullets upang sumipsip ng nutrients mula sa kalaban nang hindi agad napapansin, habang nire-restore ang sariling HP. Pagkatapos noon, lumuhad ng magalang ang babae sa harap ni Yang Jun, tinawag niya itong chief at hiniling na bigyan siya ng pangalan. Isa pang system prompt ang lumitaw, na nagsasabing nalikha ni Yang Jun ang kanyang unang Mushroom Man subordinate at kailangan niya itong pangalanan. Nag-cruise ng mga braso si Yang Jun at nag-isip ng mabuti, iniisip kung normal bang walang pangalan ang mga Mushroom Men. Kinamot niya ang ulo niya at nagdesisyong mag-isip ng mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, nanlaki ang kanyang mga mata nang magkaroon siya ng ideya, sa seryosong mukha, sinabi niyang tatawagin siya bilang Sai Feng, kalmadong tumango ang babaeng Archer at sumagot na mula ngayon, Sai Feng na ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay tumingin ito kay Yang Jun at tinanong kung aling instance realm ang susunod nilang lilinisin. Tiningnan naman siya ni Yang Jun at tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin sa pag-clear ng instance realm. Ipinaalala niyang mga halimaw lamang sila, simpleng NPC sa mundong ito. Pagkatapos ay dumilim ang kanyang ekspresyon at kumislap ang kanyang mga mata ng mapanganib na pulang liwanag. Idineklara niyang ang pangunahing layunin nila ngayon ay patayin ang natitirang player. Hindi kalayuan, nagkalat sa lupa ang mga buto ng Archer Orc. Ngunit biglang sumabog ang mga ito sa malakas na puwersa at nagliparan sa lahat ng direksyon. Iyon pala ang Warrior Orc, kumuyam siya habang nakatitig sa pagkawasak, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha nang mapagtantong napatay nga si Archer Orc Labo ng isang napakahinang halimaw. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata at bamulong na imposibleng magawa iyon ng normal na level 1 Mushroom Man, biglang may pumasok na ideya sa kanyang isip. Tumingin siya sa figurang nakatayo sa gitna ng mga guho at nagtaka kung isa ba itong rare elite. Dinilaan ng Warrior Orc ang kanyang labi at mumisi, kumbinsidong sulit ang pagpunta niya roon. Sa isip niya, ang mga rare elite ay laging naguhulog ng magagandang loot, kapag sinwerte siya at nakakuha ng blue-grade gear, yayaman siya. Sa isang malakas na sigaw, ginamit niya ang skill na Orc Charge. Nabiyak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa habang sumugod siya na parang kanyan, at ang kanyang napakalaking palakol ay humihiwa sa hangin, sumabog ang alikabok at mga bato habang diretso siyang sumugod kay Yang Jun. Nanatiling nakatayo si Yang Jun habang nakatitig sa paparating na Warrior Orc. Sa huling sandali,
Tumalon siya patagilid at nakaiwas sa atake, bumangga ang warrior orc sa pader sa likod niya. Ang impact ay nagdulot ng shockwave sa buong paligid, nang lumingon ang warrior orc, nakita niyang may sugat ang kanyang binti at dumadaloy ang dugo mula rito, si Yang Jun pala yun, na ginamit ang kanyang talam upang hiwain ang orc habang umiiwas. Ngunit habang inoobserbahan ang kalaban, napagtanto ni Yang Jun na mas matibay ang warrior orc kaysa sa archer orc. Kaunting pinsala lamang ang nagawa ng isang hiwa, tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang inuunawa niya ang sitwasyon, alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Samantala, balot ng galit ang mukha ng orc habang nakatitig sa maliit na nilalang sa harap niya. Minura niya ang Mushroom Man, galit na galit dahil nagawa siyang sugatan ng isang mababang uri ng halimaw. Ngunit bago pa siya muling umatake, biglang sumugod si Yang Jun ng napakabilis at tumakbo palayo. Binuksan niya ang isang kahoy na pinto at pumasok sa loob. Sa kabilang panig ng pintong iyon ay may ilog at isang kahoy na pantalan na tumatawid dito. Sa malakas na puwersa, winasak ng warrior orc ang kahoy na pinto at sumunod sa loob. Pagpasok niya, nakita niya ang pantalan, at sa gitna ng usok, tahimik na nakatayo si Yang Jun sa dulo nito habang nakatitig sa kanya. Pinaningkit ng warrior orc ang kanyang kumikislap na pulang mata habang nakatitig sa Mushroom Man. Nalito siya, hindi na tumatakbo ang nilalang, tahimik lang itong nakatayo habang nakatitig sa kanya. Nagtaka siya kung bakit hindi ito tumatakas, may kakaibang kaba na pumasok sa isip niya, pakiramdam niya ay bitag ito. Ngunit kahit gaano pa ito kakaiba, ipinaalala niya sa sarili na isa lamang itong NPC, pagkatapos ay dahan-daang itinaas ni Yang Jun ang kanyang gitnang daliri at ipinakita ito sa warrior orc. Dahil sa kilos na yon, lalong nagalit ang orc, lalong kumislap ang kanyang mga mata habang sumabog ang galit sa kanyang mukha. Sumigaw siya sa matinding galit at sinabing hinihiya siya ng nilalang. Sa isang nakakabinging sigaw, isinumpa niyang dudurugin niya ang Mushroom Man hanggang maging parang paste ito. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang napakalaking talam at buong lakas na sumugod habang malupit na inihahampas ang kanyang sandata. Ngunit nang tumapak siya sa pantalan, nagsimulang manginig ang mga tabla nito, hindi niya alam na kanina pa pala iyon hiniwa ni Yang Jun. Walang kam-alay-malay, sumugod ang warrior orc kay Yang Jun at itinaas ang napakalaking palakol upang umatake, ngunit bago pa tumama ang atake, bumigay ang pantalan sa ilalim niya. Bumagsak ang buong pantalan at nahulog ang warrior orc kasama ng mga sirang tabla diretso sa tubig. Isang napakalaking pagsabog ng tubig ang umalingaungaw habang tumama ang katawan niya sa ilog at kumalat ang alon sa lahat ng direksyon. Basang-basa at galit na galit, umahan ang orc mula sa tubig habang nakatitig pa itaas gamit ang nagliliyab na pulang mga mata. Sumigaw siya na nagawa pa siyang tambangan ng hamak na mushroom monster. Mula sa itaas, malamig na tumingin si Yang Jun at sinabing nahulog pa nga ng orc ang sandata nito sa sobrang pagkataranta. Dagdag pa niya na limitado na ngayon ang galaw ng orc dahil nasa tubig ito. Pagkatapos, buong lakas niyang inihagis ang kanyang talam sa warrior orc, tumama yun sa balikat ng orc at nagdulot ng sugat, ngunit ngumisi pa rin ang orc kahit dumadaloy ang dugo. Mayabang nitong sinabi na kahit wala siyang sandata at limitado ang galaw niya, imposibleng makapanakit ng malala ang mahinang lakas ng isang Mushroom Man, ngunit sa sumunod na sandali, isang palasong mula sa gilid ang tumagos sa kanyang leeg. Sumabog ang dugo mula sa kanyang lalamunan habang napuno ng pagkabigla ang kanyang mukha.